9 pieces lang mabenta mo nito kada araw. Pwede ka nang kumita at makaipon ng 78,000 o higit pa. Gusto mong malaman kung paano? Pero bago yon, comment ka naman sa baba kung tagsaan ka. Malay mo ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng electric hand mixer. So ayan, ang una nating nilagay asukal. Lusawin lang natin siya. Yung sa akin, medyo sinunog ko. Tapos nung nasunog ng bahagya, tsaka ko nilagyan ng panibagong asukal. Optional lang yung ganyang paraan ng pagluto ng caramelized sugar. And halo-halo lang. Pagka nalusaw na ng bongga yung asukal na hinanda natin, tsaka natin lagyan ng konting tubig. Tapos, ayan, mix-mix lang ulit. Alug-alug lang. Oo, ganun lang. After nyan, pagka sa tingin mo lusaw na lahat, pwede mo nang ihango yan. Tapos, tabi mo na pansamantala. Tapos, maghanda tayo ng, ayan, llanera, container. Depende sa'yo kung anong container ang gagamitin mo dyan, ha? Tapos, salin mo agad yung caramelized sugar para hindi ka mahirapang mag-spread sa container na gagamitin mo. Ganun lang siya. Bale sa akin kasi, yung container or yung molder na ginamit ko dito, 5 piraso lang. So, yung ibang niluto ko dito, sa iba ko na siya sinalang. O nilagay. Next mixture natin, lagay tayo dito ng, ayan, harina. Asukal, depende sa dami ng gusto mo. Naglagay din tayo dito ng baking powder. Asin. Much better maglagay ka para mabalanse yung tamis at alat. Naglagay din tayo dito ng, ayan, cornstarch. Para sa akin, mas okay kung maglalagay kung all-purpose flour yung gagamitin mo. Tapos halo ka lang. Pagka nahalo mo na siya, kailangan kasi, pero feeling ko, optional lang yung paghalo ng dry ingredients. Pwede mo nang paghalo-haloin yung dry ingredients tsaka yung liquid. Wala lang, trip ko lang gawin Okay, tapos tubig lagay natin. At saka mantika, sandamakmak. O diba bongga? Kung ayaw mo ng ganyang karami yung mantika na ilalagay sa butter mo, bawasan mo yun sa'yo. Pwede mong bawasan. Dahil itong recipe natin ay for sharing. Pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan yung recado. Pagkatapos natin haluin, punta naman tayo sa next mixture. Maglagay tayo ng egg yolk. Pagtapos natin maglagay ng egg yolk, lagay tayo ng vanilla. Kung wala ka vanilla, kalamansi ilagay mo. Tapos lagay tayo dito ng evaporated milk. Next, condensed milk. Parang wala akong boses Simutin natin. Sayang ang bawat latak at binabayaran natin yan. Haluin mo lang ng bongga. Yung tipong wala nang namumuong mga itlog-itlog. Egg yolk. Tapos tabi lang natin ulit. Next mixture naman tayo, lagay tayo ng egg white. Lagay tayo ng, ayan, asin. Nakakatulong din yan makapagpaalsa, makapag-stabilize ng merengue mo. Napansin ko, mas maganda pala talagang maggawa ng merengue kapag stand mixer ang gagamitin. Hindi siya nakakangali sa braso at saka mas stabilize yung merengue. Napansin ko lang Suka yung nilagay ko na yun Ano yun? Pang substitute sa cream of tartar. Yan. Tingnan nyo diba? Buong buo yung napaka-fluffy ng merengue natin. Okay. Pagtapos nun, pwede mo nang ihalo yung butter na ginawa mo o yung cake mixture. 2 portion yung paghalo. Huwag mo masyadong bibiglain, isang bagsakan. Para yung merengue mo, hindi mawala yung pagka-stabilize. Hindi umimpis yung merengue. Ganon. Pero kung gusto mong itry na isang bagsakan, pwede rin naman. Try mo. It's your choice naman. Halo-halo lang. Ganon. Medyo matrabaho sa paghanda itong recipe na to, pero sulit naman siya pagka kinain. Sobrang bonggang sarap. Tapos pwede mo nang ilagay yung ito yung custard mixture natin. Pwede mo na ilagay doon. Pag malamig na yung caramelized sugar, pwede mo na siyang ilagay Oo.
Pagkasalin, pwede mo na agad ilagay yung cake batter or yung cake mixture natin. Yan, habang hilaw yung custard. Lulutang yan kasi dahil sa merengue. Huwag ka mag-alala. Hindi mo kailangan lutuin muna yung custard bago mo ilagay yung butter sa ibabaw kasi kusang maluluto ng sabay yan. Kailangan lang matansya mo yung init ng kalan or nung paglulutuan mo. So sa akin, mas gusto ko na niluluto siya sa steamer. Tapos tinakpan ko lang siya ng parchment paper. Gamit kayo tela sa takip kung wala kayong parchment paper. Ganyan lang kahina apoy, tapos lutuin mo siya, i-steam mo siya ng 20 minutes. Kung sa tingin mo, pagkatapos mong tusukin ng toothpick, mabasa pa siya after 20 minutes, lutuin mo pa siya ng another 5 minutes hanggang sa maluto yung cake mo. Oo, wag mo siyang ihango kung sa tingin mo basa pa yung toothpick pagka angat mo, ha? Okay? Basta ganun lang siya kung hindi mo matansya kung hindi mo magaya yung lakas ng init or yung hina ng init sa mga gusto mong gayahin. Ganun lang. Unti-unti. Huwag ka rin naman bukas ng bukas kasi mahihilaw yung ano mo. Oo. Yung cake mo. Ganun. Okay, mas maganda rito pagkahango mo sa steamer, i-rest mo muna siya. Oo, mas maganda i-cool down mo muna bago mo i-scrape yung gilid, bago mo i-unmold. Kasi ako nagmamadali ako, kung makikita nyo dito sa video, medyo nawawala yung pagkakinis ng leche flan or ng custard mo sa pinakaibabaw, yung bawat gilid. So, para maiwasan yung ganyan, kung gusto mong makinis yung bawat gilid, palamigin mo muna, i-cool down mo. Oo, pero kahit na mapalamigin o hindi, kung gusto mong i-unmold agad, gusto mong kainin agad, wala nang mababago sa lasa nun. Kung yung presentable lang ang may doon, magkakaroon ng pagkakaiba. So, kung gusto mong gayahin to, ayan, nood ka lang sa YouTube natin para makita mo yung listahan ng recipe at costing. Okay, sige na, goodbye, good luck. Love you.